Magandang araw po mga boss. Dito po tayo ngayon sa Mamunit, Mayontok, Tarlac. Bali, dito pa rin po tayo sa project ni Buddy Mac. Yung sa ceiling, tsaka pintura. Bali, may karagdagang project po tayo dito, bar counter. Bali, itong video to isi-separate na lang po namin. So, andito po yung mga kasama namin, si Foreman tsaka si Buddy Mac. So, ipapaliwanag po namin sa inyo kung paano ito gawin. Ayan. So, unang-una sa lahat, bali ang ginawa dyan, nag-layout po muna sila, tapos nilagyan po ng hollow blocks. Ayan. Hollow block. Tapos, pinalitadahan po. Ayan, finish nila. Tapos nilagyan po ng... Ito, bali pinorman po ito ni Foreman, tapos binuhusan po. Ayan, tapos nilagyan po ng skim coat. Okay. Ayan. Bali, nag-push muna tayo, tapos finish natin itong ibabaw bago tayo naglagay ng skim coat. Ngayon, itong mga tampo na lang ang nire-repair natin kasi medyo nagkaroon ng hindi ko. Kaya nag-guide tayo ng magandang guide para diretsong-diretso yung kanto niya. Bali, ang ginagawa po ngayon ni Buddy Mac, pinapantay po niya itong ng maigi. Dapat kasi pantay na pantay po yan. Kasi po, maglalagay po tayo dyan ng metallic epoxy. Yan ang huli-huli natin ilalagay. So yan, kailangan talagang level na level po yan. Okay, Buddy Mac, ano bang sabi mo? Yun lang mga boss. Ilang araw mo ito ginawa, Foreman? One week na. Dati isang araw lang dapat. Alam nga, sagatin niya yung kuan pag walang kuan. Ang galing talaga ni Foreman. Kinakagat lang po niya yung ano. Biro lang po mga yun. boss, ginawa natin, gumawa tayo ng ano, ng pangbara. Right. Para siguradong straight at nakanibil na hapon natin. Nakanibil na yung bara. Yan mga boss, makikita niyo dyan, meron na rin nakalagay na stonework. Ayan, ayan. Stoneworks po yan. Tapos sa likod niya naka-finish na rin. Naka-varnish na po yan. Hindi ka man ng gano'n, saan ba? Ito man Gini. Ayan. So mapapansin nyo mga boss, yung mga ibang bar counter po, ang ginagamit po nila is granite. Ayan. Pero ang sa amin, metallic epoxy po yung gagamitin namin dito. Yan, kailangan pantay na pantay. Kasi pag binuhos po yung metallic epoxy dito mga boss, ano yun magsi-self leveling po yun. Kaya kung may portion man dyan na mas mababa, dun po lahat mapupunta yung yung metallic epoxy. So kailangan dapat pantay na pantay. Okay mga boss, bali ngayon, ang ginagawa ni Foreman, minamasilya na ng skim coat. Yan, bali ang ginawa niya dito, naglagay siya ng review lang, kunting review lang mga boss. Ang ginawa ni Foreman dito, nilayoutan niya ito ng hollow blocks, pa-cross lang siya dito. May hollow blocks po yan. Siyempre may bakal din po yan mga boss. Tapos dito sa taas, pinormahan niya ng ng plywood dito, tapos binuhusan niya. Bali ang kapal nung buhos niya dito. Anong kapal ang buhos mo dyan, Foreman? Ang buhos natin nasa 4 cm lang. Tapos kung magpatong tayo ng wrap finish, 1 cm, kaya naging 5 cm siya ngayon. So ayun mga boss, 4 cm tapos nirap niya ng 1 cm, ng half cm. 1 cm yung 1 cm natin sa buhos. Tapos pagkatapos nun, siyempre, para mas makinis, gumamit tayo ng skim coat. Dati kasi yung ginagamit natin yung clean finish. Yung clean finish na semento, yung puro. Ayan, ngayon, sinubukan namin itong skim coat kasi sinubukan namin yung metallic epoxy kung pwede sa skim coat noon. Sinubukan namin kung pwedeng
kung pwede siya. Okay naman siya mga boss. Kaya lang, i-apply namin yun dito sa countertop. Pero dito sa flooring siguro hindi pwede yan mga boss kasi lagi nating naapakan. Mas maganda dito sa countertop siguro na gamitin yon. Tinesting na namin yung ganong proseso. Pinakita ko yan sa iba kong video. So yan mga boss, skim coat yung ginawa natin para makinis yung lamesa natin. Tapos maganda yung pagkaka-level. Yan, tapos mas straight. Yan mga boss. Bali, pinapakinis na lang ni Foreman. Gumamit tayo ng bara para mas maganda yung resulta. Talagang siguradong naka-level at naka-straight na straight. Siyempre, pagkatapos natin masilyahan yan, kung okay na lahat, naka-level na, itong itong kanto niya mga boss, ibibilugin natin ng konti para yung metallic pag nag-apply tayo rito, unti-unting bumaba. So ayun mga boss, ganun lang naman ang proseso diyan. So babalikan natin ito sa susunod na araw pag metallic epoxy tayo. Pag mag-metallic epoxy tapos siyempre pagkatapos na masilyan ni Foreman yan, siyempre lilihain pa natin yan para mas makinis. So ganun lang ang proseso niyan mga boss. Ang lapad nito 200 tapos yung taas niya ay 110. Ngayon ang ginawa namin 115 kasi magta-tiles pa dito. Siyempre pag nag-tiles tayo diyan, siyempre bababa na itong bar counter natin. Kaya ginawa natin 115 para pag nag-tiles tayo 110 cm na lang yung taas nito. So ganun lang mga boss ang paggawa diyan. So makikita niyo dito may paloob siya para pag naglagay tayo ng dito ng upuan, yung paa mo may papasok mo sa loob. Tapos dito sa kabila, dito pwede kang maglalagay dito ng salamin para lagayan ng mga estante. Pwede rin salamin, pwede rin cabinet ang ilagay dito mga boss. So magkaiba sila doon sa ibang project natin na ginawa na modular cabinet. Ito ang ginamit natin dito yung puro concrete. So yan mga boss, balikan na lang natin dito sa susunod na araw. Magandang araw sa inyo mga boss. So andito tayo sa Mamonit, itutuloy natin yung lalagyan natin ng metallic epoxy. So natapos na sila magpintura, ipapakita natin yan sa ibang video natin. So ang video na to para sa metallic epoxy lang ng countertop nila. So ayan, bali pinakita ko nung nakarang video kung yung prosesong ginawa nila dyan mga boss. So ayan, tingnan natin mga boss. Okay. So ito na yung lalagyan natin ng metallic epoxy. So siyempre, unang ilalagay natin dito yung self-leveling epoxy na metallic epoxy na galing sa Majestic Chemical. So ang nilagay natin dito, una concrete, konting review lang, concrete lang yan. Tapos minasilyahan natin ng skim coat. So yan. So tapos pagkatapos ng mamasilya ng skim coat, nilihan natin. Tapos yung kanto dito mga boss, pinagbilog natin ng konti. So yan mga boss. So ang gagawin natin ngayon, magtitimpla tayo ng self-leveling epoxy. Okay? So tara. So ito yung ito yung primer natin na metallic epoxy. So self-leveling epoxy, yan po siya mga boss. Tapos binili natin yan sa Majestic Chemical Industries. So tingnan nyo na lang po doon sa FB page nila o kaya sa YouTube kung magkano yan, kasi ayoko magsabi ng presyo kasi iba pa yung presyo nila at presyo namin. So yan, so ang timplahan nito 2.5:1. So ito 2.5 dito, tapos 1 dyan. So nakaset na yan na binili namin mga boss. Okay? So yan mga boss, so ihalo na lang natin yan mga boss. So maraming, sige lagay mo na. So maraming kulay yan mga boss sa yung primer nila. May kulay puti, may kulay black, gray, blue. So tingnan nyo na lang doon sa Majestic Chemical. Magtanong na lang po kayo doon.
siyempre yung gamit natin dito mga boss, katulad din dun sa ibang video natin, mga gamit natin dyan, yun din yung gagamitin natin dito. So sa ibang video natin, gumamit tayo ng ruler, spatula na plastic, masking tape, tapos plastic para sa cover ng ano natin, counterbar para hindi mamantsahan. Pwede rin brush. Yung iba nga wala pang ano kamay lang yung ginagamit, naka-gloves lang sila. So kahit ano pwede dito sa ano i-gamitin sa pangpahid. So ang pagpintahan lang nito mga boss, pag sa flooring kayo maglalagay o kaya sa countertop, 1 square meter, isang litrong primer ng self-leveling epoxy, tsaka isang liter ng top coat. Yun po ang dapat na paglagay. Kung ilang ratio po yung pwedeng ilagay natin para makwenta natin. Kung 100 square meter yung lalagyan mo, siyempre kailangan mo din 100 na liter na metallic epoxy tsaka self-leveling epoxy. 100 liter din sila. Ganun lang po yung pagkwentahan yan mga boss. So yung presyo nito, tanong nyo na lang po dun sa Majestic Chemical kasi yung iba kasi nagtatanong sila sa akin, ang mahal naman, sabi nila sa akin, hindi naman po ako yung nagtitinda nito mga boss. So bumibili rin ako. So para-paras lang tayong namamahalan dito sa metallic epoxy. So kung ako lang sana yung gumawa nito, bibigay ko sa inyo ng mura. Okay? So hindi naman ako yung may product nito. So hindi natin kontrolado kung magkano talaga yung presyohan. So yun lang boss, pero kahit na mahal ito mga boss, maganda ito boss, maganda. Sulit naman. Yun ang kaganda ng metallic epoxy. Mas makintab siya sa granite, sa tiles, mas makintab siya. Tapos mas madaling i-maintain. Okay? So ayan, kasama natin si Batinoli at si Foreman. So magkwentuhan muna kayo, Bads, yung mga kailangan natin dito. So, as usual, dapat po, bago mag-apply, kailangan malinis po yung surface. Iwasang may alikabok. Yun po yung unang procedure. Tsaka, tiyatanong din nila, Bads, kung may amoy ba itong, mabaho ba itong may Ay, napakabango po. Wala nga siyang Para siyang parang amoy iced tea. Ba't ka naka-face mask? Yun ang protocol COVID. Yun ang protocol mga boss. Nag-face mask siya dahil yun ang protocol. Kahit nagtatrabaho pa rin tayo, sumusunod pa rin po tayo sa rules. Yun, ganun po yung Hindi siya nag-face mask dahil sa nababahuan siya rito sa Majestic, sa metallic epoxy. Mabango po. Okay siya, friendly yung amoy niya mga boss. Kaya gustong-gusto ng mga insekto yung mga langaw. Ikaw pare Rodel, ano pa ba yung ibang tips na pwede mong ibahagi dito sa metallic epoxy? Malambot pa, may mga bubbles o dumi, kailangan tanggalin agad para mag-label siya ng maayos. Sa ibang mga ibang tips. Ito buddy, may dumi. Ayan, habang malambot pa mga boss, dapat kailangan tanggalin na agad yan. Kasi pag tumigas yan, na. Kasi itong nilagay natin dito mga boss, matagal lang naka-stack ito sa bahay. So, ayan, siguro nalagyan ng dumi. So, okay pa naman siya. Primer pa lang naman ito mga boss. Kahit isang taon daw itong naka-stack, okay lang sabi nung kinuhanan natin. So, hindi naman siya tumitigas Saka lang titingan ito pagka may halo lang hardener. Isa pang tanong nila, ano bang mas mahal? Granite o itong metallic epoxy? Mas mahal po itong metallic epoxy. Hindi, mas mahal po yung granite. Tiles. Mas mahal po yung granite kaysa sa granite pala, sorry. Mas mahal po yung granite. Kaya lang, mas
kung naman itong metallic. Oo. Mas mahal pa yung granite. Kaya lang, kung ganito lang kalit yung paglalagyan ninyo, parang papantay din yung presyo nyo sa granite dahil sa delivery charge. Oo, kasi sa pag kumuha ka ng 1 litro, tapos magpapadeliver ka dito, gaya dito sa Tarlac, papadeliver ka, siyempre yung delivery charge abot ng 4,000. 4,000 kasi yung charge nila sa akin. So, malaking bagay na rin sana yun mga boss. Kaya ang kagandahan po nito, madali lang po siyang i-apply. Hindi kumpara din sa granite, maproseso po yun eh. Oo, Kahit sino po pwede maglagay. Oo. Sa granite kasi masilan po yung granite mga boss kasi ingat-ingat ka kasi mababasag yun. Parang nagpipintura ka lang po. Yan. Oh, ano bang mas mas mahal, tiles ba o yung metallic epoxy? Ayun, mas mahal po ito. Ayun. Mas mahal po ito. Halos triple pa yung mahal nito kung ikukumpara nyo sa tiles. Kung nga rin magpapa-tiles kayo, halos triple nun ang presyo nito pag gagamitin nyo ito sa tiles. Ang itong metallic, wala siyang tugtugan, hindi kagaya ng tiles. Mas maganda siyang mas maganda siya. Ganun din, kasi biruin mo yung tiles pag magkakabit ka ilang araw bago matapos, di ba? Pero ito, abutin ka naman ng 1 araw eh. Ganun lang mga boss. Bali, sabihin mo ng 3 araw yung preparasyon mo. Makakapag lagay ka na ng ganito. Yung una, siyempre, yung preparasyon natin. Tapos yung pangalawa, self-leveling. Tapos yung pangatlo, yun yung top coat natin. So, pwede ba ito sa nakarap na flooring? Gaya na ito. Kailangan i-finish muna natin yung flooring para hindi magastos yung metallic. Opo, ganun po yung proseso nyo. Kaya pwede rin po yung mga boss, yung nakarap. Kaya lang, sa sobrang wrap na ito mga boss, hindi natin mapakinis. Marami tayong ibubuhos dyan. Marami po siyang kakainin. Marami tayong kakainin na metallic dyan. So, ang ginagawa natin, pinupuro natin yung floor, itong floor, tapos pinapakinis natin para hindi magastos sa metallic epoxy. So, yun po yung yung dahilan nun kung bakit namin pinupuro yung semento. Siyempre, mas maganda pa rin kung naka-level para maganda rin yung pagkakalatag ng metallic epoxy natin, pagkakapinis. Okay, ano po ba yung ibang tanong? Pwede ba ito sa wall? Pagdating sa wall mga boss, hindi ito pwede. Kaya lang, kung gusto nyo maglagay sa wall, ipabricate nyo dito sa baba, ilatag nyo dito sa baba, tapos idikit nyo na lang sa wall yung pag natuyo. Ganun lang po. Kasi ang pag-apply kasi nito dapat lagi nakaganito mga boss. Kasi ibubuhos mo lang yan eh. Flat surface. Flat surface lang. Hindi siya kasi pwede sa wall na pa kayo dahil aagos siya. Aagos po siya eh. Aagos siya. Parang nagsayang lang po tayo ng metallic. Pwede ba ito sa swimming pool? Yon mga boss. Ito, pwede ito sa swimming pool. Pero dun sa may pinaka-ilalim niya lang, pinakalatag niya. Kasi nakikita ko yung kinuhanan namin ng ganito. May project sila ngayon, swimming pool ang nilalatagan nila. So pwede rin ito sa garahe. So yung isang kliyente nila sa garahe rin nila inilagay, pati sa basement. Yan. Pwede. Pwede rin po ito sa CR mga boss. Sa CR pwede. Hindi siya madulas. Pwede ba ito sa naka-tiles? Pwede rin po. Oo, pwede rin sa naka-tiles. Pero ang gagawin nyo doon, yung lahat ng dugtungan ng tiles, masilyahin ninyo. Siyempre, dapat lihain nyo rin para kumapit itong chemical natin, itong metallic epoxy. Sabi nila, madulas daw ito. Yung mga ibang nagtatanong. So, madulas ba ito mga pare? Buds? Hindi. Sa katunayan, pwede ka maglaro ng basketball dito eh. Oo. Kumakapit kasi siya sa paa pagka nakayapak ka lang. Oo. Kumakapit ito yung TikTok namin noon. Yan mga boss. Kahit bata yung dyan, tumakbo dyan, kung ari nasa flooring ito. Kahit bata, kahit nakachinelas siya, kahit nakapaa siya, o nakasapatos, makapit po itong metallic epoxy.
Makapit siya. Mas madulas po yung tiles. Makintab lang po siya mga boss, pero hindi siya hindi siya madulas. Tapos sa CR, madulas ba daw ito? Sabi nila. Ganun din po, hindi rin po madulas sa papa kahit basa po sa siya. Kahit basa po ito mga boss, hindi rin madulas. Sinubukan na rin po natin yan. Kasi Dalaga po. ang dalaga ni dalaga ng model natin noon. Okay. So ayan, pwede na yatang alisin. Papabasa. Teka, tingnan nga natin. Sandali mga boss ha. So ayan na mga boss, bali yung blower na ni Foreman. Kasi ang purpose ng blower o kaya torch, para mawala yung bubbles. Yan po yung purpose niyan. Sa torch naman, yun din, para mawala yung bubbles. Pero ingat po kayo sa torch mga boss. Huwag nyong ibababad dito kasi pag basa kasi itong metallic epoxy, pwedeng maluto yung metallic epoxy natin pag torch yung ginamit ninyo. So, buti sana kung kung tuyo na, tapos kahit i-torch niya yan, hindi po siya masusunog. So, heat proof siya mga boss. Itong metallic epoxy natin, basta pag natuyo na. So 8 hours siya mga boss bago siya matuyo. So mamaya alisin natin itong masking tape para tuluyang tumulo yung natin, itong metallic epoxy natin dito sa gilid. Dito pare. Okay, pwede na nating alisin yung masking tape mga boss. So, tansyahin nyo na lang mga boss bago matuyo dapat. Alisin nyo na to. Dapat medyo basa pa siya para tumulo siya rito mga boss. Okay, ngayon naman buds. Kailangan ng itong saka. Ito. Hindi ko napinda. So, ayan mga boss. So, ang gagawin natin dito, hintay na lang natin na matuyo. Kasi 8 hours ito bago matuyo mga boss. 8 hours. So, after 8 hours, so, siyempre, kinabukasan na, pupunta tayo rito para ilagay yung pinaka-top coat niya. So, ibang design na naman yung gagawin natin dito mga boss. So, abangan nyo na lang bukas. So, mas maraming project, mas matututo tayong mag-design, experience mga boss, kasi mahirap kasing pag-praktisan kasi may kamahalan itong metallic epoxy natin. So saka lang tayo nakakapaglagay niyan pag may project tayo. Okay, so bukas ulit mga boss at hintayin natin matuyo ito. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. So balikan natin yung ginawa nating self-leveling epoxy kahapon. So ito na siya ngayon mga boss. So, yan na siya mga boss, yung ginawa nating self-leveling epoxy para sa countertop ng bar. Okay, so makikita nyo rito, okay na siya. Matigas na, makinis na siya kahit primer pa lang. Ngayon, ang gagawin natin, imamasilya natin ito. Lilihain natin itong mga to. Yan yung mga tumulo dyan kasi hindi natin nabantayan kahapon, hapon na. Kaya yung tumulo tumigas na. Tapos dito, papakinisin pa natin ito. Natin ito, lilihain natin. So pagkatapos doon, papatungan na natin uli yan. So pag hindi kasya rito sa video na to, bali ipapakita ko na lang ito sa part 2. So yan mga boss yung nangyari sa ginawa natin kapon na metallic epoxy na self-leveling. Okay, so yan na mga boss, balik tira na ni Foreman.
Pagkatapos yung lihain nito, saka na namin lalagyan ng masking tape. So mamaya ulit mga boss, balikan natin ito. Bali ngayon magtitimpla na tayo ng pang top coat natin. So yung timplahan natin dito mga boss, yung para sa top coat, yung metallic epoxy, 2:1. 2 doon sa resin, tapos 1 doon sa hardener. Bali naka-separate na kami, andyan na, bali 3 kulay yung gagawin natin dito mga boss. Makikita nyo dyan, 3 kulay. So ang gagawin natin dyan, paghaluin na lang natin yung mga napili nating kulay, tapos i-apply na natin mga boss. Tapos yung mga kailangan pala natin dito mga boss na pangkulay, ang tawag doon kasi doon mga boss, pigments, yung hinahalo natin sa pang top coat na metallic epoxy. Kasi itong mga metallic epoxy mga boss, wala pang kulay yan, clear pa lang siya. So kung gusto nyo lagyan ng kulay, ang tawag doon sa pangkulay ay pigments. So ayan, nakapaglagay na rin kami doon ng mga pangkulay niya. So ang kailangan lang natin dito mga boss na ginamit namin, ruler, tapos yung spatula, siyempre gloves tayo, tapos yung panghalo natin. Yun lang ang kailangan natin dito mga boss. Siyempre yung mga nakikita nyo dyan, yan na yung mga kailangan natin dyan. Okay? After 30 minutes, kasi medyo mas makapal yung nilagay natin. So after 30 minutes, pwede nating lagyan, alisin yung masking tape. Okay, pwede na. So timing lang mga boss pag mag-alis tayo ng masking tape. Kasi yung iba malabnaw na. Yung iba naman natitigasan, kaya nahirapan na bumaba yung natin, self-leveling epoxy na top coat. Okay? So ayan mga boss, hintayin na lang natin na bumaba yan. Hindi pa nagbabalan eh.
Okay mga boss. So ayan, bumaba na silang lahat mga boss, yung mga metallic epoxy natin. So bukas babalikan natin ito kasi matutuyo kasi ito after 8 hours. So bukas babalikan natin ito para sa kumpleto ng ng video natin. So ayan na mga boss. Bukas ulit. Pag nga aldaw kada kayo amin na po. Yan. So natapos na natin yung metallic epoxy ngayon. Papakita na natin kung ano itsura niya. Okay, tingnan natin mga boss. So yan na mga boss yung ginawa natin na metallic epoxy. Ngayon, inalis na namin yung masking tape dito, pati mga plastic. I-retouch na lang namin yung mga gilid niya, yung mga namantsahan. So meron tayong pintura dyan, i-retouch na lang nila. So siyempre kinuskus namin para mawala yung gaspang niya. So yan, i-retouch na ni Foreman. So ito na yung metallic epoxy natin mga boss. Yan, so ang ganda. So ibang klase na naman to, ibang design na naman itong nagawa natin mga boss. So sa susunod siguro, mas okay na yung mga gawa natin. Medyo nakukuha na natin mga boss yung technique na itong pagme-metallic epoxy. So yan mga boss. So sana nakatulong ito sa mga sa inyo mga boss. Lalo na sa mga nagpapagawa ng bahay diyan, gustong gumawa ng mga project. So magkano daw ang nagastos namin dito mga boss? Maraming nagtatanong kasi kung magkano yung nagastos namin dito. So yan mga boss, kwentahin nyo na lang. Hindi ko nasasabihin kung magkano yung ginastos namin dito. Siyempre ano na lang na yun, parang ano na lang namin, confidential na lang po yung ano namin. Kwentahin nyo na lang mga boss, ang pupunta rito sa bawat isang square meter ng lalagyan ninyo, isang liter ng self-leveling epoxy, tapos isang liter ng metallic epoxy na pang top coat. Yun lang po ang pagkwenta dyan. Tapos tanong nyo na lang kay Majestic kung magkano yung mga materials nila, kung yung magkano yung metallic epoxy nila. So ganun na lang po mga boss, tanong nyo na lang po sa kanila kung magkano yung metallic epoxy. Ang pagkwenta lang naman dyan, isang square meter, isang liter ng self-leveling epoxy na primer, tapos isang liter ng metallic epoxy na top coat. Yun lang pa naman ang pagkwenta dyan. So hindi ko nasasabihin kung magkano yung nagastos namin dito. Basta makukumpito inyo naman mga boss kung magkano yung para malaman nyo rin kung magkano talaga tong metallic epoxy. Kasi sabi nila mahal, ang mahal daw ng singil namin. So diyan sa sinabi ko, pag kinenta nyo, malalaman nyo kung magkano talaga itong metallic epoxy para alam nyo rin na talagang mahal din yung product natin. So yan, shoutout na lang kay Majestic sa mga binigay na sa amin na technique kung paano nito metallic epoxy. So nag-training po ako doon sa Majestic Chemical, nag-seminar po kami. So doon ko sa kanila natutunan itong mga boss. So ngayon sinishare ko naman sa inyo yung natutunan ko. Okay? So yan mga boss, kung gusto niyo makita itong bahay na to mga boss, i-upload ko to sa susunod na video. Yan, papailawan natin lahat yan. I-upload ko yan. Hintay-hintayin nyo lang mga boss. Bali unahin ko lang ito na i-vlog mga boss. So hintayin nyo na lang po itong bahay na to at ipapakita ko po sa inyo. So wala pa kasing mga ilaw dito sa may bar. Wala pa kasing ilaw dyan, kaya mas magandang i-upload ito pag kompleto na. Okay? So sana nakatulong ito sa mga nagpapagawa ng bahay dyan at gustong gumawa ng ganitong project. Okay? Sana nakatulong ito sa mga magkaroon kayo ng idea. Okay? So hanggang dito lang video natin mga boss. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless.
Ay, siya nga pala mga boss, yung shoutout ninyo, sa kabilang video ko na lang ilalagay. Itong, yung shoutout na, sa tour ng bahay na to. Ito, pag in-upload ko tong bahay na to, doon ko na lang ibabanggitin mga shoutout mga boss. Okay? So, ingat po kayo lagi mga boss, at God bless.